Hindi agad nagbago ang lahat matapos ang araw na yon. Kung tutuusin, hindi na matandaan ni Bey kung kailan siya umiyak sa harap ni Jericho. Kinabukasan, pagising niya, pareho pa rin ang pakiramdam. Tahimik na ang bahay, maaga nang umalis si Robin para sa klase. Si Alexis naman ay nasa sala, abala sa pagpaplansya ng uniform nito, habang si Tia Jane ay nagwawalis sa labas. "Sino ba yung lalaki kahapon?" tanong ni Tia Jane. Sumagot naman si Bey. "Stepbrother po namin, Tia. Anak ng asawa ni Mama." Ngumuso si Tia Jane. "Yung asawang pinahirapan lang ang buhay ng mama nyo, kaya kayo naghirap ng ganyan?" Hindi nakapagsalita si Bey. Napatingin siya kay Alexis na napanguso na lang. Kahit nagalit siya kay Manuel, ayaw niyang ipakita sa bunso nila. Ama pa rin naman kasi ni Alexis si Manuel. At kung may maganda lang na dinala si Manuel sa buhay nila, yon ay si Alexis. "Ewan ko ba dyan sa mama mo? Nagkamali na nga sa una at naging kabit. Tapos sumunod pumili naman ng pabigat na asawa. May bitbit pang anak." Saad pa ni Tia Jane. Napakagatlabi si Bey. "Okay na ho yun. Wala naman na tayong magagawa. Saka okay na rin kasi naging kapatid namin si Alexis." Inayos ni Bey ang buhok para kapag pumunta siya sa hotel, magpapalit na lang siya ng uniform. Natigilan lang siya nang may mahinang katok sa pinto. Si Tia Jane ang nagbukas dahil mas malapit ito roon. "Sino ka?" Masungit na tanong ng matanda. Yung bisita nyo nung isang araw." "Magandang umaga po," mahinahong sagot ni Jericho. "Hindi po ako formal na nagpapakilala sa inyo. Jericho po ang pangalan ko. Salamat po sa pagkupkop sa mga kapatid ko sa mga nagdaang taon." Napabuntong hininga si Bey. Iniisip niya kung araw-araw niya bang makikita si Jericho. Mukhang hindi yata sila nagkakalinawan. Sa bagay, sa dami ng mga nangyari kahapon, kulang ang naging pag-uusap nilang magkakapatid. "Hi Kuya," medyo nahihiyang bati ni Alexis. Napangiti si Jericho. "Hello, bunso." Bumalik na sa kwarto si Tia Jane. Tapos na ito sa mga gawain sa umaga, kaya mananahin na lang ito sa loob. Gano'n naman palagi ang ginagawa ng kanilang tiya. "Bakit ka nandito?" tanong ni Bey nang papasukin na si Jericho. Hindi ko alam kung okay lang na pumasok," sagot nito agad. "Pinapatuloy ako ng tiya ninyo." Napairap siya ng kaunti. "Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo. May pasok pa ako. May pasok din si Alexis mamaya. Wala si Robin at mas maagang pumasok." Tumango si Jericho. "Gusto ko lang sanang sabihin na hindi ako pupunta rito ng biglaan. Kung bibisita ako ay magsasabi muna ako. At kung ayaw nyo, hindi ako pupunta. Kukunin ko ang number mo o kaya yung number ni Alexis para naman may mga komunikasyon tayo." Itinaas din ito ang dalang paper bag. "May dala rin akong mga tinapay para sa inyo." Tinanggap yon ni Alexis at medyo napangiti. "Salamat kuya, mahilig kami sa tinapay." Tiningnan lang ni Bey ang binata. Pwede namang sa hotel na lang siya kausapin. Hindi naman ito kailangang pumunta sa bahay. Pero naisip niya na baka gusto rin itong makita sina Alexis at Robin. "Hindi ka na sana pumunta rito para sabihin yan. Pwede mo naman akong hanapin sa hotel." Hindi napigilang sabi ni Bey. Marahan itong tumango. "Sorry, gusto kong pumunta rito kasi parang bitin ako sa tuwing makakausap ko kayo. Para malinaw din, Bey, ayokong isipin mo na naghihimasok ulit ako sa buhay ninyo. Gusto ko lang talagang malaman kung hanggang saan mo ako papayagan kina Robin at Alexis." Tahimik siya sandali, saka siya huminga ng malalim. Hindi siya makapaniwala. Si Jericho na sinusungitan niya lang noon, mukhang kagalang-galang at mayaman na. Pero heto at nagpapakumbaba pa rin sa kanilang magkakapatid para lang matanggap nila. "Makinig ka, Jericho," sabi niya rito. "Hindi pa kita lubos na tinatanggap at hindi ibig sabihin na umiyak ako nung huling nag-usap tayong apat okay ng lahat." Tumango ito agad. "Naiintindihan ko. Kung tatanggapin namin ang tulong mo," pagpapatuloy ni Bey. "Dahil yon sa mga kapatid ko,
Hindi dahil pinapatawad na kita o nakalimutan ko ng mga ginawa ni Tito Manuel sa pamilya namin. Masakit pa rin yun para sa akin, para sa amin ni Robin. Isa pa, hindi kami magtitiwala agad. Ilang taon ka naming hindi nakasama. Hindi namin sigurado kung totoo ka ba o gusto mo lang kaming balikan para ipamukha sa amin na may narating ka na. Okay lang, naiintindihan ko. Kung anong ipinaliwanag ko, yun na yun. Hindi ako nagyayabang sa inyo. Para sa akin, pamilya ko pa rin kayo kaya binabalikan ko kayo. Sana balang araw, maniwala ka na at makita mo na wala akong masamang intensyon. Sagot ni Jericho nang walang bahid ng sama ng loob. Napatingin siya rito, naghahanap ng kahit anong bakas ng pagtatampo. Pero wala talaga siyang makita. Kung anong Jericho ang nakilala niya noon, ganun Jericho pa rin ang nasa harap niya ngayon. Yun nga lang, nawala na ang matatamis nitong ngiti. Tumikhim si Bey at umiwas ng tingin. Isa pa, huwag kang basta-basta magbibigay ng pera, gamit o kahit ano. Ayokong masanay sila. Hindi ko gagawin, sagot nito agad. Pero kung may ibibigay man ako, itatanong ko muna. Kaya ko nang magbigay ngayon ng sobra. Ayokong ipagkait sa inyo yun. Okay, ikaw ang bahala. At hindi rin ibig sabihin na araw-araw kang nandito. Diin pa ni Bey. Okay, pupunta lang ako rito kapag pinayagan mo. Huminga siya ng malalim. At huwag kang magdesisyon para sa amin, lalo na para sa akin. Ako pa rin ang ate nila, hindi ikaw. Tumango muli si Jericho. Hindi ko gagawin. Maya-maya ay nagpalitan na sila ng number. Binigay niya rin ang number ni na Alexis at Robin. Sa sandaling yon, may inilabas itong papel. May gusto lang sana akong ipaalam, sabi pa nito. May nakita kong mas maayos na bahay, mas malapit sa eskwelahan ni Alexis, ni Robin at sa trabaho mo. Kung gusto nyo, hindi, putol ni Bey. Sabi ko, huwag kang mangialam, diba? Mukha bang kailangan namin ng bahay? May tinutuluyan kami. Ayokong tumanggap ng tumanggap mula sa'yo. Baka mamaya maging utang na loob pa namin na pwede mong isumbat sa amin. Agad na tumigal si Jericho pero muli lang nagsalita. Hindi naman. Hindi ko isusumbat ang mga bagay na ibibigay ko sa inyo. Pero sige, kung ayaw niyo ay okay lang. Basta kapag may kailangan kayo o gusto, huwag kayong mahiyang magsabi sa akin. Hindi namin iiwan si Tia Jane. Paliwanag niya pa rito. At isa pa, hindi pa kami handa. Hindi pa kami kampante sa'yo. Baka mamaya, pinapaasa mo lang kami. Masakit ang mga salitang yon, pero sinadya niya. Kailangan niyang maging malinaw. Ilang taon na nila itong hindi nakita. Biglang sumulpot na parang si Manuel noon na nagdala lang ng kamalasan sa pamilya nila. Hindi sumagot agad si Jericho. Bumaba ang tingin nito sa katumango. Tama ka. May karapatan ka magduda. Hindi kita masisisi. Handa akong harapin ang galit nyo. Malaking kasalanan ang ginawa ng tatay ko kay Tita Elena at sa inyo. Alam kong mahirap magpatawad dahil mga bata pa tayo nun na hindi alam ang gagawin pagkatapos mawalan ng magulang. Kaya ngayon, hayaan nyo sana akong bumawi. Paulit-ulit kong sasabihin dahil paulit-ulit kong gagawin para sa inyo. Humigpit ang hawak ni Bey sa strap ng kanyang bag. Kung nandito ka para magpakabuti, huwag mong madaliin. Hindi kami produkto na pwedeng ayusin ng pera. Alam ko, sagot ni Jericho. Kaya nga, hinihintay ko lang kung hanggang saan niyo ako papayagan. May katahimikan sa pagitan nila. Hindi komportable, hindi rin naman galit. Parang isang sugat lang na pilit tinatakpan ng benda kahit sariwa pa. Aalis na ako, sabi ni Bey. May trabaho pa ako. Hatid na lang sana kita. Pwede kang sumabay sa akin. Isa lang naman ang pupuntahan natin. Hindi na kailangan. Mabilis niyang sagot. Saka nung sasabihin ng mga makakakita, boss namin, inihahatid ako sa trabaho. Ayokong malaman nila na may connection tayo. Tumango na lang ito at sumabay sa paglabas. Sumama rin sa paglabas si Alexis. Bago sumakay ng sasakyan nito, lumingon na muna ito sa kanya. Ingat ka. Bye kuya, balik ka ha? Saad ni Alexis. Bahagyang napangiti si Jericho at hinaplos ang buhok ng bunso. Ingat ka rin sa pagpasok mo sa school. Magte-text na lang ako. Tuluyan nang sumakay si Jericho sa sasakyan nito at umalis. Pareho silang nakatitig ni Alexis doon. Ate, ang sungit mo talaga.
Sana sumakay ka na lang sa kotse ni kuya. Mahagard ka lang sa pagkakommute eh. Saad ni Alexis. Bahagya naman siyang napairap. Mas gugustuhin ko pang mahagard kaysa sumabay sa kanya. Hindi lang ako magiging komportable. Sige, aalis na ako. Ilak mo ang pinto ha. Kumain ka rin ng maayos bago umalis papunta sa school. Yes, ate. Sa hotel, normal ang lahat. Parehong sahig, parehong mga kwarto ang nililinisan niya. Nang pumunta sa penthouse ni Jericho, wala naman ito roon. Nasa opisina, kaya kampante siyang maglinis. Ang linis at organized niya pa rin talaga. Saad ni Bay nang makitang pati mga maruruming damit at tuwalya nakatiklo pa ng maayos. Hay, may OC traits talagang lalaking yun. Hindi pa rin nagbabago. Habang naglilinis siya ng suite, hindi niya maiwasang maalala ang unang beses niyang nakita ang family picture na kay Jericho pa rin hanggang ngayon. Ang pamilyang minsang naging bangungot at ngayon ay unti-unting bumabalik sa anyong hindi niya alam kung saan ilalagay. Pagkatapos ng kanyang shift, may text na sa kanya si Jericho. Uuwi ka na ba? Gusto ko lang sanang itanong kung okay lang na dalhan ko si Alexis ng libro. Nabanggit niya sa text kanina na nahihirapan siya sa math. Pero kung ayaw mo, okay lang. Matagal bago siya nag-reply. Katatapos ko lang maglinis ng penthouse mo, kinuha ko ang marurumi mong damit para dalhin sa laundry. Kasama yon sa trabaho ko. Okay lang na pumunta ka, pero idaan mo lang sa bahay. Sumaglit ka lang. Sumagot agad si Jericho. Sige, salamat. Medyo napahinga siya bago nag-asikaso pa uwi. Bagong sahod kaya mamimili muna siya ng kaunting grocery. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang saktong paalis na ang sasakyan ni Jericho. Nasa labas din si Alexis na sobrang saya. Ate, may bago akong libro. Ang dami niyang binigay sa akin. Napanguso si Bay at ibinigay dito ang iba niyang dala. Huwag kang masanay sa mga bigay nun. Baka sabihin mukha tayong pera at manggagamit. Medyo humupa ang saya ni Alexis. Hindi naman ako hihiling ng sobra sa kanya, ate. Siya palagi ang nag-aalok. Saka ang hirap tanggihan. Ang bait kaya ni kuya. Lumambot ka na kasi. Alam ko naman nagalit ka sa kanya dahil sa ginawa ni Papa sa inyo. Pero anak din ako ni Papa. Ibig sabihin, galit din kayo sa akin ni Kuya Robin? Siyempre hindi, sagot agad ni Bay. Iba ka, kapatid ka namin, saka baby ka pa nun. Si Jericho, alam niya simulat sa pool na manluloko at sugaro lang tatay niya. Pero hinayaan niya lang na mapakasalan si mama kasi doon mas giginhawang buhay nila. Huminga ng malalim si Alexis. Pero ate, matagal na yun, 'di ba? Ang dami nang nangyari, saka bumabawi naman siya. Saka nang magpakwenta ako kay Kuya Robin, sabi niya, mabait naman daw talaga si Kuya Jericho. Nang maghirap tayo, tumigil siya sa pag-aaral para lang makatulong sa mga gastusin. Tumigil siya kasi nahihiya siya at guilty sa ginawa ng tatay niya. Alam niya, pero kinonsinti niya yung tatay niyo. Siyempre, anak siya kaya pinagtakpan niya yon. Lumuhod lang talaga siya sa harap ni mama kaya napatawad siya. Saka hindi kayang pabayaan ni mama kasi may utang na loob siya kay Tito Manuel. Naaksidente nun si Tito Manuel kasi niligtas niya si mama. Kaya kahit naghihirap na kami at galit siya sa mga ginawa ni Tito Manuel, sinama niya pa rin si Jericho. Pero para sa akin, unang tapak pa lang sa bahay namin, hindi ko na matanggap na magiging kapatid ko siya. Una pa lang, iba nang nararamdaman ko sa kanila. At tama nga ako, hindi nakinig si mama sa akin na puro kamalasan ang ibinigay nila sa tahimik naming buhay. Ate, nagsisisi ka ba na naging kapatid mo ko? Malungkot na sabi ni Alexis. Ate, malas bang tingin niyo sa akin? Kasi nang dumating ako, saka lang naman kayo naghihirap. Hindi agad siya nakasagot. Hindi naman siya nagsisisi na may kapatid siyang si Alexis. Pero minsan, hindi niya talaga maiwasang manisi sa mga nangyari noon. At bahagi ni Manuel at Jericho si Alexis. Alexis, hindi, sagot ni Bay. Mahal na mahal ka namin ni Robin, alam mo yan, ginawa namin ang lahat para sa'yo. Muli itong huminga ng malalim at naluluha na.
Ate, gusto kong maging maayos kay ni Kuya Jericho. Gusto ko siyang makilala. Ate, lumaki akong hindi kasama si Mama, hindi kasama si Papa. Nagkamalay ako sa mundo na kayo lang ni Kuya Robby na kasama ko. Namulat na ako na mga ulila ang tawag sa atin. Kaya lahat ng pagmamahal na kaya kong tanggapin, ate, gusto kong tanggapin. Sana hayaan mo na si Kuya Jericho. Pakiramdam ko, katulad ko rin siya na gusto rin ng mga taong matatawag niyang pamilya. Kasi bukod sa atin, ulila na rin siya. Dahil sa mga sinabi ni Alexis, parang may kumatok sa dibdib niya. Na-realize niya na baka masyado na nga siyang masama. Baka masyado niya nang inaalagaan ang galit niya, kaya hindi niya magawang magpatawad. Sa gabing yon, habang nakahiga si Bey sa kama, iniisip niya ang lahat ng ginawa ni Jericho. Totoo na ba ang Jericho ngayon? Masyado ba talaga akong nagmamatigas sa kanya? Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang posibilidad na nagbago ito o ang posibilidad na noon pa man ay ganoon na talaga ito at siya lang ang tumatangging makita. Humiga siya ng patagilid. Hindi naman habang buhay na tutulungan niya kami. Praktikal lang para sa mga kapatid ko, kaya nasa buhay namin ulit siya. Bakit ba sobrang big deal sa akin ito? Pero kaya bang panindigan ni Bey ang distansyang siya mismo ang nagtakda? Bey, pinapatawag ka ni Sir Jericho sa opisina niya, saad ng kanyang supervisor. Nakaramdam siya ng gulat pero hindi niya yon ipinakita. Sige po, mataman siya nitong tiningnan. Hindi ko alam bakit kanya pinapatawag. It's unusual na tawagin ka ng mismong CEO. Ako po kasi ang housekeeper na naka-assign sa penthouse niya. Baka may ipapagawa lang po. Nasabi niya na lang para hindi magkaroon ng issue. Oo nga pala. Ayusin mo ang trabaho mo. Ang sungit pa naman nun. Baka mapag-initan ka. Kumatok siya sa pinto at agad siyang pinapasok ni Jericho. Tahimik ang opisina nang pumasok si Bey. Buong gabi siyang halos hindi nakatulog. Paulit-ulit sa utak niya ang mga salita ni Alexis. Pagkatapos, ayon at bigla siyang ipapatawag ni Jericho. Parang mas lalo tuloy gugulo ang kanyang isipan. Maupo ka, malumanay na sabi ni Jericho sa kanya. Umupo siya sa upuang nakatapat sa mesa ni Jericho. Kahit ilang beses na siyang napunta sa opisina nito, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na hindi siya dapat naroon. Na parang may linya silang hindi dapat tawirin at ngayon, kusa niya yung tinatahak. Nakatayo si Jericho sa bintana at nakatalikod. Nakaputing long sleeves, nakarolyo ang manggas at bahagyang magulo ang buhok na para bang ilang beses nitong pinasadahan ng kamay. Salamat sa pagpunta, sabi nito sa mahinahon na boses. Diretso na tayo sa gusto mong sabihin sa akin, sabi niya sa wakas. May trabaho pa akong dapat gawin. Tumango si Jericho at humarap sa kanya. May bahagyang kaba sa mga mata nito. Isang bagay na bihira niyang makita. Alam niya na pinapakita nito sa mga empleyado ang kaseryosohan at kasungitan. Pero pagdating sa kanya, napakalumanay nito. Siguro dahil sinusuyo nga silang magkakapatid at para rito, pamilya naman sila. Umupo si Jericho sa likod ng mesa. Maingat na inilapag ang folder sa pagitan nila. Pinapunta kita rito para malaman mong inaalok kong pag-aaral sa'yo, Bey. Pag-aaral? Tanong ni Bey dito. Napakagatlabi naman si Jericho. Yes, I check your background. Nalaman ko na hanggang vocation na lang ang kinuha mo. Alam kong masipag kang mag-aral at gusto mong ipurso ang college. Batid ko na hindi ka pa gaanong magiging bukas sa akin. Pero kung tatanggapin mo, gusto kitang tulungan na makatapos sa kolehiyo. Kahit anong kursong gusto mo, walang problema sa akin. Susuportahan ko. Tinitigan lang ni Bey si Jericho. Hindi talaga siya makapaniwala rito. Parang kahit ano, gagawin ito makabawi lamang sa kanilang magkakapatid. Kahit na ilang beses niyang binigyan ng malamig na pagtrato, palagi pa ring magkukumahog na bumalik sa kanila, na humingi ng tawad at iangat sila hanggang kaya nito. Mas lalong dumiin ang pagkagat ni Jericho sa sariling labi.
Pero kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Naisip ko lang na baka gusto mo, na baka mapag-isipan mo at tinatanggap ko. Putol ni Bey sa sinasabi nito. Napakurap si Jericho. Ha? Tinatanggap ko. Ulit niya ng walang paligoy-ligoy. Tatanggapin ko ang alok mo. Umayos si Jericho ng upo at hindi agad mapigilan ang matamis na ngiti. Sandali, seryoso ka? Tumango si Bey. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya umiwas ng tingin. Oo, seryoso ako. Tatanggapin ko ang alok mo. Gusto kong mag-aral ulit. Gusto kong kunin ang kurso na gusto ko. Akala niya matutuwa siya kapag nasabi niya na yon. Akala niya ay may luluwag sa dibdib niya. Pero ang totoo, parang mas bumigat pa. Parang bawat salita ay may kasamang paalala ng mga dahilan kung bakit ayaw niya sanang gawin yon. Bey, akala ko... Napahinto si Jericho at hinaplos ang batok. Akala ko tatanggihan mo ulit ako. Tatanggihan ko sana, aminado niyang sabi. Pero ayokong magmatigas habang may mga taong nadadamay. Hindi ko tinatanggap to dahil sa'yo at gusto kong malinaw yon. Tinanggap ko ito dahil para sa mga kapatid ko, para kay Alexis, at dahil praktikal na rin. Ilang beses kong kinalimutan ang mga bagay na gusto ko para mabuhay sina Robin at Alexis. Kaya ngayong inaalok mo sa akin, kahit na sinisisi kita sa mga nangyari noon, nahihirapan pa rin akong tanggihan. Hindi ako mangmang para tanggihan ang oportunidad na makakatulong sa amin. May kirot na dumaan sa mga mata ni Jericho, pero hindi ito nagsalita. Hinayaan siya nitong ipagpatuloy ang gusto niyang sabihin. Pero wag kang mag-expect, mariin niyang sabi. Huwag mong isipin na dahil tinanggap ko to ay magiging okay na agad tayo. Na biglang mawawala ang lahat ng galit ko. Hindi ko inaasahan yon, sagot ni Jericho at marahang umiling. Hindi ko rin hinihiling. Ang gusto ko lang, makita kayong tatlo na maayos. Hindi ako magiging open agad, dagdag pa ni Bey. Hindi ako magiging close, hindi ako magtitiwala agad. Tumango lang si Jericho at matamis na ngumiti. Okay lang. Hindi niya inaasahan ng sagot na yon. Akala niya'y ipipilit nito ang sarili. Na magsasabi ito ng pero pamilya tayo o para na rin tayong magkapatid. Pero wala. Pero huminto siya sandali at pinipili ang mga salita para rito. Paunti-unti kitang kikilalanin. Itong bagong ikaw. Napatingin si Jericho sa kanya. At paunti-unti rin, dugtong niya. Susubukan kitang patawarin kasi ayoko na rin naman dalhin ang galit na to. Masakit ako magsalita at inaamin ko yon. Pero hindi mo yun dinidibdib. Bahagyang lumiwanag ang mukha nito. Pero mabilis din itong kinontrol ang sarili. Masaya ako na magiging bukas ka na sa akin, Bey. Para kay Alexis, dagdag niya agad. At parang binabakura ng sarili niyang desisyon. Hindi dahil sa'yo. Alam ko, sagot ni Jericho. At sapat na yun para sa akin. Napahinga si Bey ng marahan. Parang sa unang pagkakataon, may bahagyang gumaan sa dibdib niya. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa paraan ng pagtanggap ni Jericho. Hindi ko rin gusto na pakiramdam mo ay may utang ka sa akin. Dagdag ni Jericho. Hindi ito investment na may kapalit. Gusto kong gawin lahat para sa inyo kasi mahal ko kayong tatlo. Tahimik silang nagkatitigan. Sa katahimikang yon, biglang naalala ni Bey ang batang Jericho noon na laging nasa gilid. Laging tahimik, laging parang may gustong sabihin pero hindi magawa. Kung tutuusin, pwede na itong magyabang at magmataas. Pwede na itong maging pabida. Pero kahit mayaman na ito at malayo ang narating, parang ito pa rin ang Jericho noon na tila namamalimos ng pagmamahal at pamilya. Bakit mo ba talaga ginagawa to? Tanong niya bigla. Hindi mo obligasyon to. Pwede mo namang hindi kami balikan pagkatapos ng mga ginawa namin sa'yo. Kung babalik ka man, pwedeng si Alexis lang din ang isipin mo. Saka patay na si Mama. Magawa mo man o hindi ang pangako mo, hindi na siguro yun mahalaga.
Matagal bago sumagot si Jericho. Dahil alam ko ang pakiramdam ng maiwan. Gusto kong manatili sa inyo kasi alam kong pareho lang tayo ng mga nararamdaman. At alam ko rin ang pakiramdam ng may gustong umangat pero walang kamay nahahawak. Napakagatlabi si Bey. Ayaw niyang maantig, ayaw niyang makaramdam ng awa. Pero may parte sa kanya na hindi na maikakaila ang katotohanan na pareho silang biktima ng mga desisyon na hindi naman nila ginawa. Hindi ibig sabihin ito, kuya na ang turing ko sa'yo, malamig niyang sabi. Bahagyang napangiti si Jericho. Hindi mo naman talaga ako itinuring na kapatid kahit kailan. Inirapan niya ito kaya bahagyang natawa. Ang tagal kong hindi nakikita ang pag-iirap mo. Ang sungit mo pa rin. Ikaw din naman. Ang sungit mo sa mga katrabaho ko. Natatakot sila. Nakakatakot ka ba? Mas humalakhak pa ang binata. Authority lang ang pinapakita ko. Sa tagal ko na sa negosyo, hindi pwedeng magpakita ako ng kahinaan o bigyan sila ng idea na kaya nila ako. May mga empleyado na mas matanda sa akin. Ginagalang ko sila pero kailangan kong magsalita with authority para irespeto nila ako bilang boss. Muling napairap si Bey. Dami mong alam. Batukan lang kita dyan. Muling tumawa si Jericho. Medyo natigilan nga lang silang dalawa nang ma-realize na gumagaan na ang kanilang usapan. Tumayo na lang si Bey at umiwas ng tingin. Kung ganon, malinaw na tayo. Pag-aaralin mo ako. Tumayo rin si Jericho, mahinang tumikim para burahin ang tawa. Yes, ako na rin ang bahala sa pag-aaral ng mga kapatid natin. Susuportahan ko sila para hindi mo sila isipin habang nag-aaral ka rin. Tumango na rin si Bey. Pero kahit mag-aaral ako, magtatrabaho pa rin ako dito. Ayokong puro umasa sa'yo. Gusto ko ang sarili kong pera. Sige lang, ipapaayos ko ang schedule mo. Naglakad siya papunta sa pinto. Lumabas si Bey ng opisina na medyo magaan na ang loob. Hindi naging madali ang pagbabalik ni Bey sa dating ritmo. Trabaho sa umaga, klase sa hapon, aral sa gabi. Kung tutuusin, sanay na siyang mapagod. Ang hindi niya sanay ay ang may isang taong tahimik na inaayos ang mundo sa paligid niya nang hindi niya hinihingi. Pagkatapos ng shift niya sa hotel, dumiretso siya sa locker room para magpalit. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niyang may isang staff na tumatawag sa kanya. Bey, may pagkain ka raw sa staff pantry? Napahinto siya. Kanino galing? Nagkibit balikat ang staff. Hindi ko alam, nakalabel lang para sa'yo. Nanlamig ang batok niya. Pagpasok niya sa pantry, nandoon ang isang paper bag na may logo ng restaurant sa loob ng hotel. Hindi yon karaniwang pagkaing binibigay sa mga staff. May sticky note pa, kaya binasa niya yon. Para di ka magklase ng gutom, kainin mo sana, Bey. May initial na letter J sa dulo. Napapikit si Bey. Buisit, baka siya nagpapadala ng pagkain sa akin? Biglang may pumasok na katrabaho niya sa pantry. Wow, may take-out. Galing yan sa restaurant sa baba ah. May mandiligaw ka ba na guests? Nanlaki ang mga mata niya. Wala. Binili ko lang to. Biglang natawa ang kanyang katrabaho. Seryoso ka girl? Ang mahal kaya ng mga pagkain dyan sa restaurant sa baba. 2 buwang sahod na natin ang pinakamura dyan. Mayaman ka na? Baka nanalo ka sa loto, hindi mo lang sinasabi sa amin. Tinawanan lang ni Bey ang hirit nito. Hindi talaga. Basta, trip ko lang bumili. Gusto ko lang kasing matikman. Walang nandiligaw sa akin na guest. Huwag kayong mag-isip ng kung ano. Mayayaman ang mga guest natin. Mukha bang may papatol sa housekeeper na tulad ko? Sabagay. Umalis na siya para pumunta sa school. Habang nakasakay sa bus, umupo siya sa sulok at kinain ang pinabaon sa kanya ni Jericho. Hindi niya naman kailangan gawin to, sabi niya sa sarili. Hindi ko hinihingi pero kakainin ko pa rin kasi sayang, ang mahal pa naman ito. Masarap, mainit pa at lasang mamahalin talaga. Pero habang kinakain niya ang pabaon na yon, naalala niya ang mga panahon noong bata pa sila. Parang noon lang, naiinis pa siya kay Jericho kasi pareho sila ng baon at design ng baunan ng pagkain.
Ito ang sinisisi niya kahit ang nanay niya namang si Elena ang naghanda. At dahil naiinis si Bey simula noon, si Jericho nang gumagawa ng sarili nitong baon tuwing papasok sa eskwelahan. Nagpaubaya ito sa kanya noon kahit kitang-kita niya na masayang-masaya ito kapag pinapabaunan ni Elena. Ang sama-sama ako sa kanya, pero sobrang bait niya pa rin sa akin. Napabuntong hininga siya habang inuubos ang pagkain yon. Sa mga sumunod na araw, ganoon na lang palagi. Hindi lantad, hindi halata pero palaging nakakagawa ng paraan para maabutan siya ng pagkain na pwede niyang baunin. Kapag may exam siya kinabukasan, biglang luluwag ang schedule niya. Hindi naman tinanggal pero inaayos lang. Kapag late na siya sa klase, may staff na sasalo sa trabaho niya. Hindi nga kailangang linisin ang penthouse ni Jericho. Kapag pumupunta siya roon, sobrang linis na. Hindi naman din makalat ang binata, kaya sobrang kaunti lang ang kanyang nililinis. At mas lalo niyang kinaiinisan ng sarili dahil alam niyang ginagawa yun ni Jericho para sa kanya. Isang beses, hindi na siya nakatiis. Inabangan niya si Jericho sa hallway malapit sa opisina nito. Paglabas ng binata, bitbit ang folder at may kasunod na 2 manager na patingin agad ito sa kanya. Nagkunwari si Bey na inaayos ang cart para hindi mahalatang naghihintay siya roon. Napatingin si Jericho sa 2 manager. "Mauna na kayo. Susunod ako sa baba. May nakalimutan lang ako sa opisina ko." Nang sila na lang, tumingin si Bey ng diretso kay Jericho. "Tigilan mo na ngang mga ginagawa mo?" Napakunot ang noo ni Jericho. "Ang alin?" "Yung pagpapadala ng pagkain sa akin palagi galing sa restaurant. Yung pag-ayos ng schedule ko sa trabaho ko rito. Yung pagpapaluwag sa trabaho ko." Sunod-sunod niyang sabi. "Napapansin ng mga katrabaho ko kung ano-ano na lang ang iniisip nila. Baka mamaya, masabi pa nila nakabit ako ng isang mayamang guest dito." Bahagyang napataas ang kilay nito. "Bakit? May mga guest na pumoporma sa'yo?" Kumunot ang noo ni Bey. "Wala. Hindi kasi ng point ko. Ang akin lang, nagtataka ng mga kasamahan ko. Ayoko masabihan na may special treatment ako. Hindi naman nila alam ang ugnayan nating dalawa." Tahimik si Jericho sandali bago bahagyang tumango. "Hindi ko intensyon na may kakaiba silang isipin tungkol sa'yo. Ang akin lang, gusto kong mapagaan ang mga ginagawa mo. Alam kong mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho pero sige, babawasan ko." "Oo. Saka wag mo nga akong i-order palagi sa restaurant ng pagkain. Kaya iniisip nila na may sponsor ako na mayaman. Biruin mo, araw-araw na may nagpapadala sa akin ng mamahaling pagkain. Kaya itigil mo na yon." Tumango ito kahit bakas ang pag-aalala sa mukha. "Okay, pero pinag-uusapan ka ba nila? Bawal yan ah. I want peace and harmony in my hotel. Kung uunahin nilang pakikipagchismisan, ibig sabihin, hindi nila ginagawa ng maayos ang mga trabaho nila." "Nagtatrabaho naman kami. Ano ka ba? Siyempre, nagsosocialize pa rin naman kaming magkakatrabaho. Hindi nila mapigilan ang bibig nila. Gusto ko lang maging normal." Dagdag ni Bey. "Ayoko may utang na loob sa'yo." "Wala kang utang," sagot ni Jericho ng mahinahon. "Kusang loob ko yon. Saka si Andrew, bellboy yun dito, nanliligaw sa akin. Nagtataka na rin kung bakit palagi ako nakakatanggap ng pagkain galing sa restaurant. Nagsiselos na nga." Tumaas ang mga kilay ni Jericho. "Andrew, manliligaw? Manliligaw naman pala. Bakit magsiselos? May karapatan ba? Anong masama na tumanggap ka ng pagkain galing sa ibang tao?" Napakamot si Bey sa batok. "Basta, tigilan mo na yon. Kaya kong bumili ng sarili kong pagkain. Hindi mo na kailangan na umorder pa ng mag-order palagi para sa akin. Sa restaurant pa galing. Kinikwenta ko pala, nagugulat na ako. Sana, pinera mo na lang." Umawang ang bibig ni Jericho at dinukot ang wallet nito. "Bakit, marami ka bang kailangan? Kailangan mo ba ng pera? Here, take my card, Bey. Unlimited yan. Bilhin mo ang gusto mong bilhin." Nanlaki ang mga mata ni Bey nang makita ang black card nito. "Sira, hindi. Hindi ko kailangan ng pera. Pa-card-card ka pa? Niyayabangan mo ba ako?" Bahagyang natawa ang binata. "Of course not. Eto na nga, gamitin mo to."
Pero inurong niya ang card nito. Ayoko. Bahala ka dyan. Ang gulo mong kausap? Basta, huwag ka nang magpapadala sa akin ng pagkain na galing sa restaurant sa ibaba. Naiintindihan mo ba? May munting ngiti sa mga labi ni Jericho habang nakatitig sa kanya. Okay. Agad niyang tinulak ang cart nang may makitang ibang empleyado. Sige na, bye. Ang labo mo kausap. Narinig pa ni Bey ang tawa nito bago makalayo. Akala niya ay nagkaintindihan na sila. Pero kinabukasan, may pagkain na naman para sa kanya. Pero sa pagkakataong yon, lutong bahay at nakalagay sa malinis na baunan. Naiiritang binasa ni Bey ang note. Ako ang nagluto. Magandang food warmer ang pinabili ko para makain mo habang mainit pa. Sana magustuhan mo. Sinunod ko na rin ang sinabi mo. Hindi healthy na palagi kang kumakain ng pagkain galing sa restaurant. Kaya ako nang magluluto simula ngayon. Enjoy your meal, Bey. At gaya ng dati, may initial ulit na letter J. Napakamot si Bey sa noo. Ang kulit talaga. Pagkain yon, kaya tinanggap na lang niya. Kinain niya ulit yon sa biyahe habang papunta sa school. Pag uwi ni Bey galing klase, naghihintay si Andrew sa labas habang nakasandal sa motor nito. Ngumiti ito nang makita siya. Pagod ka na naman. Palagi naman, sagot niya at pilit na ngumiti. Isinuot ni Andrew ang helmet sa kanya. Hatid na kita. Pero kumain muna tayo. Gusto kong makipag-date sa'yo. Okay, sige. Habang nasa biyahe, nakakapit lang siya sa binata. Nang makarating sa kainan na paborito nila, nag-order na sila ng pagkain na kanilang gusto. Napatingin pa ang binata sa lunch bag na dala niya. Hanggang sa nagsalita si Andrew. Bey, napapansin ko lang. Parang ang luwag ng schedule mo sa hotel. Bakit? May chismis na naman tungkol sa akin? Tanong niya habang nagpipiga ng kalamansi. Hindi naman chismis, sagot ni Andrew. Pero nagtatanong lang yung iba. Bawal daw kasi ang part-time job sa hotel, di ba? Pero sa'yo, biglang naging okay kahit hindi ka full-time worker. Kaya mga katrabaho natin, napapaisip na sila. Hindi naman sila direktang makapagtanong sa supervisor. Napabuntong hininga si Bey. Ayokong makarating yan sa kung saan may naririnig na nga ako na sinasabi ng iba na kabit daw ako ng mayamang guests. Kaya sasabihin ko na lang sa'yo ng diretso. Stepbrother ko ang bagong may-ari ng hotel. Si Jericho? Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Paanong stepbrother? Hindi ba 3 lang kayong magkakapatid at ulila na rin? Ulila na nga. Ulila na kaming 4. Pero siya, hindi namin kasamang lumaki. Parang mga nasa 3 taon lang namin siyang nakasama sa iisang bubong. Nang mamatay si mama, pinalayas ko. Kasi may part sa akin na sinisisi siya at ang papa niya kung bakit kami naghirap na magkakapatid. Umawang ang bibig ni Andrew. Pero ang yaman niya na. Ibig sabihin, mayaman ka na rin. Umiling agad si Bey. Hindi, boss natin ang mayaman, hindi ako. Stepbrother ko siya pero hindi naman ako mayaman. Siya yon. Kung ano si Jericho ngayon, hindi kami kasama ron. Naririnig mo naman siguro, kahit ako, naririnig ko na from rags to riches talaga siya. Hindi ako nagtataka kasi matalino na naman talaga siya noon pa man. Hindi niya pa alam kung paanong yumaman ng ganoon si Jericho. Pero alam niya naman na noon pa man ay madiskarte na ito sa buhay. Idagdag pa ang katalinuhan na mayroon ito at pagiging organized sa lahat ng bagay. Hindi namimili ng trabaho at alam kung paano paikuti ng pera. Madali ring makisama sa ibang tao kaya alam niyang lapitin ito ng success. Napakamot sa ulo si Andrew. Pero may connection ka. Meron, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin may privilege ako na gamitin yon. Stepbrother ko lang naman siya. Ikinuwento niya ang lahat. Paano sila naging step-siblings? Paano sila nagkita ulit? Paano ito bumabawi para sa kanya at sa mga kapatid niya? Huminga ng malalim si Bey. Pero malinaw na hindi kami ganun ka-close. May mga pinto pang nakasara para sa kanya. Hindi ko pa kayang magtiwala ng lubos kaya sinusuyo niya kaming magkakapatid. Parang unti-unti pa naming inaayos ang relasyon naming magkakapatid.
Ayokong bumalik agad. Ayokong tanggapin ang mga bagay na ibinibigay niya para sa amin nang walang kapalit mula sa amin. Ayokong isipin ng kahit sino na ginagamit ko yon, na naging mabait lang kami sa kanya kung kailan yumaman na siya. Tumango si Andrew. Hindi ko ipagkakalat. Kahit hindi mo ipagkalat, mukhang hindi rin naman maiiwasan. At kung sakaling may makarating sa iba, sabihin mo na lang na trabaho ko to. Pinaghirapan ko to. Walang special treatment dahil stepbrother ko siya. Maluwag ang schedule ko pero ginagawa ko pa rin naman kung anong trabaho ko. Hindi ko rin ipagmamayabang sa inyo na may kaugnayan ako sa big boss natin, sabi pa ni Bay. Ngumiti si Andrew. Gets ko na. Tsaka ikaw pa. Alam kong hindi ka ang klase ng taong magagamit ng kapwa mo. Naintindihan ko kung bakit hindi mo sinasabi sa amin. Ang hirap naman ngang napag-uusapan ng mga bagay na hindi pa maluwag sa'yo. Isa pa, baka isipin ng mga katrabaho natin na may access sila sa big boss natin dahil lang katrabaho mo sila. Napangiti siya. Alam niyang mabuting lalaki si Andrew, mapagmahal at mapagkakatiwalaan. Kaya dumating sa punto na gusto niya na itong sagutin. Isang gabi, nakatigil lang ang motor sa gilid ng kalsada. Pareho silang pagod galing sa kani-kanilang araw. Hawak ni Bay ang helmet, nakasabit sa braso, habang pinagmamasdan ang mga dumaraang jeep. Bay, maingat na tawag ni Andrew. Pwede ba kitang tanungin ng diretsyo? Tumango siya. Oo naman. Pwede na ba kitang tawaging girlfriend? Kailan mo ba ako sasagutin? Hindi siya nagulat sa tanong na yon. Parang matagal na rin naman nilang iniiwasan ang tanong na yon. Oo, sagot niya habang nakangiti. Pwede mo na akong tawaging girlfriend? Nanlaki ang mga mata ng binata. Talaga? Oo, ulit niya ng mas malinaw. Gusto kita at gusto kong subukan to. Hinawakan ni Andrew ang kamay niya. Hindi kita bibiguin. Grabe Bay, sobrang saya ko. Sa wakas, sinagot mo na ako. Maraming tinanggihang manliligaw noon si Bay. Palagi niyang iniisip ang kanyang mga kapatid. Pero ngayon, nabawasan ang kanyang mga iisipin. Kaya hahayaan niya ang sarili na magmahal. Pinaniwalaan ni Bay ang sarili na ang pagpili kay Andrew ay patunay ng paglaki niya. Na kaya na niyang pumili ng pag-ibig na hindi nakatali sa responsibilidad. Na hindi niya kailangan laging maging tagapagligtas, tagapasan at tagatiis sa mga bagay na hindi niya naman gusto. Samantala, si Jericho ay hindi kailanman tumigil. Tuwing may libreng oras, dumadalaw ito sa bahay. Minsan may dalang pagkain, minsan simpleng presensya lang. Pero palaging may oras para kina Alexis at Robin. Isang Sabado ng umaga, nagising si Bay sa ingay ng tawa sa labas. Paglabas niya, nakita niya si Robin na nakasakay sa isang bagong motor na makintab, itim at mukhang sobrang mahal at bagong modelo. Kuya Jericho! Sigaw ni Robin. Ang ganda! Natigilan si Bay. Ano yan? Napangiti si Jericho na parang nahuling may ginawang kalokohan. Hiningi niya. Hiningi? Ulit ni Bay at nakataas ang kilay. Motor yan, Jericho. Hindi laruan. May helmet naman. May lisensya na rin siya. Tinuruan ko na. Depensa ng binata. Inakbayan siya ni Robin. Ate, ang corny mo talaga. Tatandang dalaga ka talaga niyan. Naiinis naman siyang lumayo rito. Ang baho mo? Saka excuse me, ako? Tatandang dalaga? For your information, may boyfriend na ako. Doon, napatingin muli si Jericho sa kanya. Boyfriend? Sinagot mo ng maliligaw mo? Oo, kaya hindi ako tatandang dalaga. Proud niyang sabi. Hindi na nagsalita pa si Jericho. Umiwas lang ito ng tingin at naging seryoso ang mukha. Para bang may mga bagay na gumugulo sa isipan nito. Hindi na lang pinansin ni Bay at bumalik na sa paninermon kay Robin. Napabuntong hininga si Bay pero wala na siyang nagawa. Nakita niya ang saya sa mukha ng mga kapatid niya. At kahit ayaw niyang aminin, may bahagi sa kanya na gumaan. Pagkatapos ng tanghalian, uminom na lang sila ng tsaa ni Jericho sa may kusina. May boyfriend ka na pala, biglang sabi ni Jericho. Napatingin siya rito.
Meron na nga. Ipapakilala ko kapag may time. Okay ba siya? Tanong ni Jericho. Matino? Okay naman. Sagot niya agad. Mabait, maayos. Saka mukha ba akong magbo-boyfriend ng playboy at hindi matino? Bahagyang natawa si Jericho pero hindi niya alam kung bakit parang fake ang dating sa kanya. Masaya ka ba dyan sa boyfriend mo? Huminto ang kamay niya sa pagtaas ng tibag sa kanyang tasa. Oo naman, tumango si Jericho. Mabuti. Pumili ka ng maayos na lalaki. Huwag kang magpapaloko kung kani-kanino lang. Mahinang tumawa si Bey. Wow, ano ka? Kuya ko? Hindi pa rin kita tinuturing na kuya. Hindi na rin naman kita tinuturing na kapatid kasi simula umpisa, pinadama mo na sa akin yon. Hindi kita pakikialaman. Sabi ni Jericho pagkatapos. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka. Nang makaalis ito, naligpit niyang mesa. Si Alexis ang naiwan sa sala. Nakaupo sa sofa habang yakap ang unan. Ate! Tawag nito. Oh, ano? Ngumiti ito sa kanya. Sana, wag ka nang masyadong masama kay Kuya Jericho. Napatingin siya rito. Hindi naman ako masama. Okay, medyo maldita pa rin, pero may mga magagaan na rin naman kaming usapan. Mas lalong napangiti ang kanyang kapatid. Ate, may girlfriend na raw si Kuya Jericho. Gusto raw niya tayong ipakilala bilang pamilya niya. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala. May girlfriend na si Jericho? Hindi niya alam kung bakit may kirot. Dapat masaya siya. Ibig sabihin may buhay ito na hindi sila kasama. Hindi na ito umiikot lang sa kanilang magkakapatid. Pero sa halip na ginhawa, may kakaibang bigat. Ano ba tong nararamdaman ko? Bulong niya sa sarili habang sapo ang dibdib. Nang patulog na siya, may message pa sa kanya si Andrew. Miss na agad kita. Good night. I love you. Ngumiti si Bey. May parte ng isip niya na wala roon. Humiga siya sa kama at tumingin sa kisame. Bakit ba hindi ako mapakali nang malaman kong may girlfriend na si Jericho? Sa mga sumunod na buwan, naging tuloy-tuloy ang presensya ni Jericho sa mga buhay nila. Hanggang sa dumating ang araw na nakagraduate na si Robin. Ate, uy, huwag kang umiyak. Nakagraduate lang ako. Natatawang sabi ni Robin at inakbayan siya. Pero hindi niya na napigilan ng hikbi. Nakakaiyak kasi, syempre ang dami-dami nating pinagdaanan bago ka makarating sa puntong yan. Napangiti si Robin. Salamat ate, sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Salamat at para kang naging nanay sa amin ni Alexis. Pumuesto na kayo. Kukunan ko kayo ng pictures. Masayang sabi ni Jericho. Isa-isa silang kinuhanan ng pictures. Mas marami ang sama-sama sila. Bawat click ni Jericho, nakikita niya ang matamis nitong mga ngiti. Jericho, halika. Hindi pa tapos. Kumuha tayo ng pictures. Tayong apat. Biglang sabi ni Bey. Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Talaga? Napakagatlabi siya at marahang tumango. Oo, pamilya ka na namin, kaya halika na. Napatingin siya kina Robin at Alexis nang ngiting-ngiti sa kanya. Inirapan niya lang at hinila na si Jericho papalapit. Halika na kasi, ang arte-arte. Akin na nga yung camera mo. Naghanap si Bey ng pwedeng mag-picture sa kanila. Nang makahanap, agad siyang pumwesto sa gitna. Nasa gitna siya ni na Robin at Jericho. Kuya sa kanan, closer pa po. Saad ng kukuha ng litrato. Hinila ni Bey ang manggas ng damit nito. Lapit pa, Jericho. Saglit silang nagkatinginan ng binata. Kitang-kita niya ang saya sa mukha nito. Nangingislap din ang mga mata na parang iiyak na. Salamat, bulong nito sa kanya. Salamat, Bey. Binigyan niya lang ito ng isang ngiti. Kumapit siya sa braso ni Jericho at sa braso ni Robin. Oh, smile na. Ang tagal niyong mag-pose. Nakakahiya kay ate. Sabay-sabay silang umiti. Nang matapos, naging abala na sa pictures sina Jericho at Alexis. Natatawa ang mga ito habang naglalakad sila papuntang sasakyan. Napasulyap siya sa cellphone ni Jericho bago ito patayin. Nakita niyang ginawa nitong wallpaper ang picture nilang apat.
Pagdating nila sa restaurant, dinala sila sa mas private na dining area. Napatingin ulit siya kay Jericho. Ngumiti ito ng malawak na parang batang nabigyan ng candy habang pinagmamasdan sila. Congrats, Robin, sabi nito, sabay tapik sa balikat ng kapatid niya. Graduate ka na. Kapag need mo ng tulong sa paghanap ng trabaho, magsabi ka lang sa akin at tutulungan kita. Salamat, Kuya Jericho, sagot ni Robin at halatang proud. Saka na lang ako hihingi kapag wala na talagang pag-asa. Sa ngayon, gusto kong pagsikapan to kung hanggang saan ang galing ko na walang koneksyon. Idol na kasi kita. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ang yaman mo na, sobra. Mahinang tumawa si Jericho. Hindi naman sobrang yaman. Tama lang. May mas mayaman pa sa akin. Maliit lang akong businessman. Pero kahit na kuya, ang galing mo pa rin. Hindi lahat kayang marating ang narating mo. Manghang-manghang sabi ni Robin. Hindi napigilan ni Bay ang pag-irap. Robin, masyado ka ng sip-sip. Nanlaki ang mga mata ng kapatid niya. Hindi ah. Nag-asaran silang dalawa, kaya tumawa sina Alexis at Jericho. Kung hindi pa umawat ang bunso, hindi pa sila titigil. Si Alexis naman, agad niyakap si Jericho. Libre mo to ah. Parang ang mahal dito kuya. Wala kaming pera. Tumawa si Jericho. Oo na. Kahit araw-araw ko pa kayong ilibre, walang kaso sa akin. Tahimik lang si Bay, pero napapansin niya ang ekspresyon ni Jericho kung gaano ito kasaya na magkakasama sila. Habang kumakain, masaya ang naging usapan. Si Robin ang bida. Kinikwento ang mga nangyari bago ang graduation, ang mga plano at ang kaba sa college. Nakikinig si Jericho ng buo na parang bawat detalye ay mahalaga kahit na stepbrother lang naman ito si Robin. May bala ka bang magtrabaho agad o pahinga muna? Tanong ni Jericho. Oo, sagot ni Robin. Para makatulong kay Ate Bay, gusto kong ibalik lahat ng sakripisyo niya sa akin. Napasinghap si Bay. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Gumagawa rin naman ako ng paraan para sa sarili ko. Nag-aaral na nga ako eh. Gusto ko pa rin, saad ni Robin at nilambing pa siya. Kahit sobrang suplada mo, gusto ko pa rin ibigay ang mga bagay na deserve mo. May bahagyang ngiti si Jericho. Tama siya. Marami kang ginawa para sa kanila. Kaya wag mong tanggihan ang mga bagay na simbolo ng pasasalamat nila sa'yo, Bay. Napatingin siya kay Jericho. Wala naman siyang kailangan. Ang makita lang ang mga ito na maayos ang buhay ay sapat na sa kanya. Gusto niya lang, kaya na ng mga ito ang mga sarili kung sakaling may kanya-kanya na silang mga buhay. Kuya Jericho, kailan namin makikilalang girlfriend mo? Pag-iiba ni Alexis sa usapan. Napatingin si Bay sa plato niya. Sinubo niya ng buo ang sugpo na binalatan niya. Hindi niya alam kung bakit parang may kumikirot sa kanyang dibdib. Napangiti si Jericho pero may bahagyang pag-aalinlangan. Kung okay lang sa inyo, pwede mamaya. Ngayon? Gulat na tanong ni Robin. May dinner kami dapat, paliwanag ni Jericho. Pero sa bahay, sa vacation house. Kasi maglilib muna ako ng 3 araw. Medyo nagtatampo na kasi sa akin na wala akong oras. Kaya bibigyan ko muna ng oras. Kung gusto nyo, pwede kayong sumama. Pero may klase si ate. Napalingon si Alexis sa kanya. Marahan siyang umiling. Wala akong klase. Yung iba online lang kasi wala yung prof. Kaya yon at napagkasunduan na sumama sila sa vacation house ni Jericho. Sa sobrang biglaan din ang naging paghahanda nila ng mga gamit. Gusto nilang isama si Tia Jane pero ayaw naman ito kaya sila-sila na lang na magkakapatid. Ang ganda ng sasakyan mo kuya. Hindi ito yung dala mo nung nakaraan, 'di ba? Kuya, sa unahan ako ah. Titingnan ko kung paano ko mag-drive. Manghang sabi ni Robin. Napangiti naman si Jericho. Eto ang dinala ko kasi marami tayo. Saka para maging komportable kayo. Sakay na. Medyo mahabang biyahe. Hindi niya alam kung bakit parang may bigat ang bawat hakbang papunta sa sasakyan. Wala namang mali na makilala nila ang girlfriend ni Jericho. Pero bakit hindi mapalagay si Bay? Hindi niya alam kung saan nagmumula ang damdaming yon. Nasaan ang girlfriend mo, kuya? Tanong ni Alexis. Hindi mo siya susunduin?
Hindi ba natin siya kasabay? Mauna tayo, susunod na lang siya. May meeting pa kasi siya. Sagot naman ni Jericho at bahagyang napalingon sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin. Dapat pala, sinama mo si Kuya Andrew, Ate Bay, saad ni Alexis sa kanya. Sumagot agad si Bay. May trabaho siya, hindi siya pwedeng umabsent. Napatingin si Alexis sa kuya nito. Pero sa hotel naman ni Kuya Jericho nagtatrabaho si Kuya Andrew, di ba? Pwede namang gawa ng paraan yon. Hindi na nagsalita si Jericho. Nakita ni Bay na salubong ang mga kilay nito sa rearview mirror. Hindi na lang niya pinansin at nagkunwaring matutulog. Tara na, sambit ni Jericho bago paandarin ng sasakyan. Pagdating nila sa vacation house, halos hindi makapagsalita. Hindi sila makapagsalita sa laki at ganda ng lugar. Tahimik lang si Bay, bitbit ang maliit na bag at pinagmamasdan ang malawak na espasyong tila hindi para sa kanya. Dito muna kayo, sabi ni Jericho habang iginigiya sila papasok. May mga kwarto na nakahanda na. Ibinigay nito ang isang kwarto para sa kanilang tatlo at may bintanang tanaw ang dagat. Salamat, maikling sabi ni Bay. Tumango lang si Jericho. Kumapit si Alexis sa braso ni Jericho. Kuya, pwede bang tabi-tabi tayo mamaya? Bukas pa naman darating ang girlfriend mo kasi na-delay siya, di ba? Ang laki ng kama. Gusto kong ma-experience na tayong apat naman ang magkakatabi. Ganun din kasi ang banding namin minsan ni na Ate Bay at Kuya Robin. Magkakwentuhan lang kami hanggang sa makatulog. Gusto kong kasama ka na. Mahinang tumawa si Jericho. Sige, tatabi ako sa inyo. Gusto ko rin yun. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na silang natulog. Pagod sila sa biyahe. Nagkakwentuhan sila, pero dahil si Jericho ang nagmaneho ng ilang oras, mabilis na itong nakatulog katabi si Robin. Kinabukasan, nagising si Bay sa tunog ng mga yabag at boses sa ibaba. Siya na lang pala ang nasa silid. Sumilip siya sa orasan at 9:00 na. Pagbaba niya, nadatnan niya sina Robin at Alexis sa sala. May kasama ng babae ang mga ito. Good morning! Bati ng babae nang makita siya. Ikaw si Bay, di ba? Tumango siya. Oo, I'm Ingrid. Pakilala nito sabay ngiti. Mukhang mayaman, elegante at maganda. Lumabas si Jericho mula sa kusina. Good morning, nagluto na ako. Brunch na tayo mamaya. Sabay-sabay silang kumain. Maayos ang usapan. Magalang si Ingrid, tinanong ang kurso ni Robin, ang grade ni Alexis, pati ang trabaho ni Bay. Wala siyang masabi. Wala ring dahilan para mainis. Pero hindi talaga siya komportable. Swimming tayo? Masiglang aya ni Alexis. Ate, sama ka? Susunod na lang ako, sagot niya. May aayusin lang. Bilisan mo, sabi ni Robin. Sayang ang dagat. Tumango na lang si Bay. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto para magbihis, narinig niya ang mga boses mula sa veranda. Jericho, mariing sabi ni Ingrid. Akala ko, tayo lang. Tumigil si Bay nang marinig na nag-uusap ang dalawa. Sorry, mahinahong sagot ni Jericho. Biglaan kasi. First time ko rin silang maisama rito. Pero bakasyon natin to, giit ni Ingrid. Gusto ko ng oras natin, hindi yung hati. Nag-promise ka sa akin. Nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng time. Oo nga, hindi mangyayari yon. Mag-enjoy tayong lahat dito, sagot ni Jericho. Importante sila sa akin. Saka ang tagal ko ring hinintay ang pagkakataon na magkaroon ako ng bonding kasama ang mga kapatid ko. Saka nakilala mo na sila. Nandito naman ako. Kahit nandyan sila, bibigyan naman kita ng atensyon at oras. Huwag kang mag-alala. Tahimik lang si Bay. Hindi na siya nakinig pa. Wala naman siyang alam sa relasyon ni na Jericho at Ingrid. Pero hindi niya alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Kaya umalis siya roon, nagbihis at dumiretso na lang sa dagat. Naka-sports bra at shorts lang siya. Simple, walang arte. Lumusong siya sa tubig kasama ang mga kapatid niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Jericho at Ingrid. Ang ganda naman ni Ate Ingrid, bagay sila ni Kuya. Nakangiting sabi ni Alexis.
Napatingin si Bey kay Ingrid, nakasuot ng bikini, maayos ang hubog ng katawan at may kumpiyansang bawat galaw. Lumapit ito agad kay Jericho na nakatopless, yumakap mula sa likod at tumawa. "Ang lamig!" sigaw ni Ingrid. Hinawakan ni Jericho ang braso nito habang lumulusong sa tubig. Dahan-dahan. Magkaharap ang mga ito, magkalapit, nag-uusap at tumatawa. Biglang nanliit si Bey. Sinapo niya ang dibdib na hindi niya maintindihan kung bakit naninikip. Lumapit na lang siya kina Robin at Alexis. "Ate, okay ka lang?" tanong ni Alexis. "Oo, medyo nilalamig lang," sagot niya rito. Sa buong oras ng swimming, nanatili siyang malapit sa mga kapatid niya. Hindi siya lumingon sa magkasintahan na kasama nila. Ayaw niyang makita at ayaw niyang maramdaman. Pero kahit ayaw niya, ramdam niya pa rin. May mga pagkakataon na lumalapit sa kanila si Jericho at parang naiinggit sa harutan nilang magkakapatid. Pero saglit lang dahil maya-maya ay hihilahin ulit ito ni Ingrid. Gusto kasi ng girlfriend nito na sila lamang ang magkasama. "Mag-girlfriend din ako ng ganyan kaganda," nakangiting sabi ni Robin. Agad itong binara ni Alexis. "Walang papatol na maganda sa'yo, kuya. Pangit ka kasi." Nagsabuyan ang mga ito ng tubig. Naglunuran pa. Aalis na sana si Bey pero nangdamay ang mga kapatid niya. Kaya yon at tawa siya ng tawa na may kaunting inis. Pagdating ng dinner, sobra siyang nagutom. Subalit biglang nawala ng gana nang makitang malagkit ang tingin ni Ingrid kay Jericho. Kumain na lang siya para lang hindi magtanong ang mga kapatid niya. Nang matapos, nauna nang magpahinga sina Jericho at Ingrid. Magkasabay ang mga ito papunta sa iisang kwarto. "May gagawing milagro ang mga yon," natatawang sabi ni Robin. Malakas na hinampas ni Alexis. "Ate Bey, si Kuya Robin ang bastos." "Tumigil kayo dyan," kalmadong saway ni Bey sa mga ito. Nanatili si Bey sa mesa. Hindi niya maintindihan ang sakit. Hindi niya alam kung bakit pasakit. At lalong hindi niya alam kung bakit parang may nawawala sa kanya. Kahit wala naman siyang karapatang mawalan. May nararamdaman si Bey na hindi niya mapangalanan. At kinatatakutan niya yon higit sa lahat. Pagkatapos ng 3 araw na bakasyon, bumalik ang lahat sa dati. O yon ang pilit na sinasabi ni Bey sa sarili. Bumalik sila sa trabaho, sa klase, sa normal na takbo ng buhay na parang walang nangyaring kakaiba kay Bey. Parang walang tahimik na sakit na naiwan sa pagitan ng mga alon, sa pagitan ng mga tingin. "Bey, bakit parang ikaw lagi ang may early out?" tanong ng isa niyang katrabaho habang nag-aayos sila ng cards. "Ah?" Napatingin siya. "Hindi naman. Kasi kapag busy na busy tayo, ikaw pinapauwi agad. Tapos minsan ikaw lang ang may pagkain galing resto. Ayoko maniwala sa sinasabi nila na baka kabit ka ng isa sa mga mayayamang guest natin. Pero nagtataka na talaga ako." Singit ng isa pa na may halong biro at chismis. Huminga siya ng malalim. Alam na niya kung saan papunta yon. "Stepbrother ko kasi ang bagong owner ng hotel." Biglang natahimik ang paligid. Nagulat ang mga ito at suminghap. Sunod-sunod ang mga tanong sa kanya na agad niya namang sinagot. Talaga?" "Oo," sagot niya agad. "Pero hindi kami close. Basta nung nagpakasal ang mama ko sa tatay niya, may 3 taon lang kami magkasama sa iisang bubong. Huwag niyo akong i-treat na may privilege. Hindi ako mayaman, siyang mayaman. Isa lang akong simpleng trabahador dito na nabigyan ng kaunting tulong ni Sir Jericho. Pinag-aaral niya ako at tinutulungan kaming magkakapatid, kaya pumayag siya na part-time lang ako rito." Tumawa ang iba, pero may nanatiling mapanuri ang tingin. Sinasabi ng mga ito na swerte siya, na may stepbrother pala siyang mayaman. Pero habang sinasabi niya ang salitang stepbrother, may kumurot sa dibdib niya. Hindi alam ni Bey kung bakit. Parang may pait na sumasama sa bawat bigkas. Simula noon, mas madalas na talaga siyang sumama kay Andrew. Kapag may free time, date agad. Kapag weekend, date ulit.
Kapag alam niyang bibisita si Jericho sa bahay para kina Alexis at Robin, may lakad sila ni Andrew. Si Andrew ang kanyang boyfriend. Dapat ito lang ang mahalaga at gumugulo sa puso at isipan niya. Pero sa tuwing kasama niya si Andrew, si Jericho pa rin ang pumapasok sa kanyang isip. Ang lalim ng iniisip mo. Okay ka lang ba? Tanong ni Andrew. Oo naman, medyo pagod lang ako, sagot ni Bay. Mataman siyang tiningnan ng kanyang boyfriend. Tuwing may day tayo, palagi ka nalang ganyan. Yung nandyan ka naman pero parang hindi ako ang nasa isip mo. Napakagatlabi si Bay. Sorry, hindi na mauulit. Tumango si Andrew. Okay lang, naiintindihan ko. Alam kong marami kang ginagawa ngayon dahil sa trabaho at pag-aaral mo. Salamat at naiisingit mo pa ako sa oras mo. Kinaiinisan niya ang sarili. Dapat kay Andrew ang focus niya. Pero sa gitna ng mga ginagawa, palagi pa ring sumasagi sa isip niya si Jericho. Sa hotel, madali sanang umiwas. Palaging abala si Jericho sa meetings, calls at sa opisina. Pero isang hapon, nang pumasok siya sa penthouse, nagulat siya nang makitang naroon si Jericho. Good afternoon, Bay. Kumain ka na? Malambing nitong tanong. May merienda ako dyan sa coffee table. Huwag ka na maglinis. Kumain ka rito. Umiling siya agad at hindi makatingin. Hindi na. Nagsimula na siyang maglinis. Medyo napangiti nang makita ang family picture nila noong mga bata pa. At ang latest picture nilang 4 noong graduation ni Robin. May date kayo ni Andrew mamaya? Bigla nitong tanong. Napatingin naman siya. Oo, bakit? Wala. Sagot nito agad at ito naman ang umiwas ng tingin. Gusto ko lang malaman. Pero hindi yon tunog wala. Hindi na siya nagsalita. Ayaw niyang magkaroon sila ng malalim pang usapan. Pagdating sa locker room, nadatnan niya si Andrew na naghihintay. Late ka, sabi nito habang nakangiti. May kinausap lang, sagot niya habang nag-aayos ng gamit. Nag-usap sila tungkol sa plano nila mamaya. Kakain lang naman sila sa labas at manonood ng sine. Tumawa si Andrew, lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Excited na ako. Natutuwa talaga ako kapag ikaw ang nag-aaya ng date. Pakiramdam ko, gustong-gusto mo akong makasama. Bago pa siya makasagot, yumuko si Andrew at hinalikan siya. Medyo lumalim yon kaya siya napapikit. Subalit hindi niya alam kung bakit si Jericho ang naiisip niya ng mga sandaling yon. Kaya mas gumanti siya ng halik kay Andrew. Pilit winawaglit sa isipan ng lalaking hindi niya dapat isipin. Pero biglang bumukas ang pinto. Napaatras silang dalawa at nagulat nang makita si Jericho. Seryoso ang mukha nito, nakabusangot at hindi agad nagsalita. Sorry sir. Awkward na sabi ni Andrew at bahagyang natawa. Hindi ko alam na may papasok. Tahimik si Jericho at tinitigan lang si Bay. Mauna na ako, dagdag ni Andrew. Bay, text mo na lang ako. Umalis ito agad. Nanatili si Bay sa kinatatayuan niya. Ramdam niya ang bigat ng tingin ni Jericho, pero umiwas ulit siya ng tingin. Hindi niya alam kung bakit sobrang seryoso nito. Awkward nga naman ang naabutan ng binata. Pero boyfriend niya naman si Andrew. Wala naman sigurong masama roon. Anong ginagawa niyo? Malamig nitong tanong. Napakunot noo siya. Ano bang tingin mo? Nasa trabaho kayo. Sagot ni Jericho at halatang bad trip. Hindi lugar to para sa ganyan. Boyfriend ko naman siya, mariin niyang sabi. At hindi ka namin inaabala. Gagawin mo pa bang big deal to? Hindi yun ang punto ko. Sagot ni Jericho at medyo tumataas pang boses. May mga tao rito. Paano kapag ibang nakakita? Ano ba naman yung boyfriend mo? Napatawa siya. Okay, sorry. Hindi na mauulit. Bigla kang concerned? Oo, dapat lang. Bakit? Tanong pa ni Bay. Boss ka ba? O kapatid na nag-aalala? Nanahimik si Jericho sandali. Simpleng tanong lang yon, pero parang nahirapan din itong sagutin. Sa huli, umigting ang panga ng binata. Pareho. Mas lalo siyang nainis. Hindi ka dapat nangingialam sa relasyon ko. Hindi ko nga pinapakialaman ang relasyon niyo ni Ingrid.
Hindi ako nangingialam, giit pa ni Jericho. Nagpapaalala lang ako. Inilagay niya ng maayos sa gilid ang kanyang cart. Ang dami mong paalala? Malaki na ako, kaya ko ng sarili ko. Hindi na para paalalahanan mo sa mga kinikilos ko. Kaya chill ka lang dyan, kung makapagsalita ka naman. Sa tono mo, parang Tumigil agad si Bey. Parang ano? Parang nagsiselos. Hindi niya na lang itinuloy. Huminga siya ng malalim. Hindi mo kailangan mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Tumitig si Jericho sa kanya. Hindi ko sinabing hindi mo kaya. Pero parang ganun ang dating, sagot niya pa. At hindi ko kailangan ng ganun. Sa isip niya, gusto niyang itanong, bakit parang galit si Jericho? Bakit parang may karapatan ito sa kanya kung umasta? Bakit parang nasasaktan ito sa nakita? Pero hindi niya sinabi. Sa halip, pinagalitan niya ang sarili. Kapatid ang tingin nito sa kanya. Sinasabi niya sa sarili na protective lang si Jericho bilang kapatid. Pagkatapos ng araw na yon, parang may hindi na pag-usapang kasunduan sa pagitan ni Bey at Jericho. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila nagkakasalubong ng tingin. Sa hotel, nararamdaman niya na nag-iiwasan silang dalawa. Pero kahit ganon, hindi nagbago ang isang bagay. Bumibisita pa rin si Jericho sa bahay para kina Alexis at Robin. Isang gabi, nang makaalis na si Jericho, saka palang nagsalita si Alexis. Ate, okay lang ba kayo ni Kuya Jericho? Nagulat si Bey. Nakaupo siya sa mesa at inaayos ang pinagkainan. Bakit? Parang hindi kayo nagpapansinan? Oo nga, kanina pa. Singit naman ni Robin. Wala lang, mabilis niyang sagot. Wala lang ako sa mood, masakit kasi ang puson ko. Nagkatinginan ang magkapatid. Kaya pala, sabi ni Alexis at bahagyang tumango. Sige ate, magpahinga ka na mamaya. Tumango lang si Bey at kinuha ang mga plato. Sa kusina, binuksan niya ang gripo. Pinabayaan ang tubig na tumulo na parang hinahayaan din niyang maanod ang kung anumang nararamdaman niya. Wala lang to, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Lilipas din. Bey, tawag sa kanya ni Tia Jane. Nasa pintuan ng kusina si Tia Jane. Nakasandal sa kahoy na poste at may hawak na baso ng tubig. Po? Tahimik itong tumingin sa kanya saglit bago nagsalita. Si Jericho, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Nanlamig ang kamay ni Bey sa biglaan nitong tanong. Tia, hindi ako nagtatanong para manghimasok. Putol ni Tia Jane ng mahinahon. Matanda na ako, marami na akong nakita. Huminga siya ng malalim. Parang kapatid lang po. Stepbrother po namin siya ni Robin, half-brother ni Alexis. Tumango si Tia Jane. Yun din ang alam ko. Pero alam mo ba kung ano ang nakita ko kanina? Hindi sumagot si Bey. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso sa kaba. Yun ang bagay na ikinakatakot niya. Kung paano kanya tinitingnan, patuloy pa ni Tia Jane. Hindi yon titig ng isang kapatid. Napatawa si Bey ng pilit. Imposible, Tia. May girlfriend siya, may boyfriend ako. Malabo po ang iniisip ninyo. Hindi naman agad nawawala ang nararamdaman dahil lang may kasintahan. Pwedeng may nararamdaman ka sa iba habang may kasintahan ka. Sagot ni Tia Jane. Biglang napalunok si Bey. Parang may tinamaan sa kanya ang mga salita ng kanyang tiya. Ayaw niyang isipin na ganoon nga dahil para niya na ring niloko si Andrew. Sinubukan ni Bey pakalmahin ang kanyang sarili. Kahit na ho, hindi maganda na ganoon. Alam po ng mga tao na step siblings kami. Kung single man po kami pareho, parang hindi naman ho yata tama na magkagustuhan kami. Umiling si Tia Jane. Hindi illegal ang magkatuluyan ng step siblings. Morally, pangit lang kung sabay kayong pinalaki. Pero 3 taon lang kayong nagsama. Matagal kayong nagkahiwalay. Patay na rin ang mga magulang. Kung pareho kayong single, wala naman akong nakikitang mali roon.
Parang may bumagsak sa dibdib ni Bey. Ayaw niyang tanggapin sa kanyang isipan ang ganoong klase ng ideya. Mas gusto niya pang isipin na mali ang kanyang nararamdaman kaysa pagbigyan yon na mas lumago pa. "Wag na po nating pag-usapan," mariin niyang sabi. "Hindi rin naman pwede. Hindi pa rin po tama at may mga kasintahan na kami." Tahimik si Tia Jane bago tumango. "Sige, ikaw ang bahala." Nauna na itong magpahinga. Naiwan si Bey sa kusina, nanginginig ang kamay habang pinapatay ang gripo. "Hindi pwede," mariin niyang sabi sa sarili. "Hindi dapat." Natapos niyang linisin ang bahay. Tahimik na ang lahat. Papasok na sana siya sa kwarto nang may marinig siyang tunog ng sasakyan sa labas. Napakunot ang noo ni Bey. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang sasakyan ni Jericho. Nagkatinginan sila nang bumaba na ito. "Bakit ka bumalik?" tanong niya agad nang buksan niya ang pinto. Huminto si Jericho sa harap niya. May hawak itong paper bag. "Pasensya na. Alam kong gabi na at iniisip ko lang. Baka masakit pa rin ang puson mo. Nabanggit sa akin ni Alexis sa text kanina." Nanlaki ang mata niya. Iniabot ni Jericho ang bag. "May gamot at bumili rin ako ng pagkain mo." Tahimik siyang tumingin sa loob. May chocolate, saging, lugaw at tsaa. Mga pagkain na gusto niya kapag may regla. Hindi niya alam ang sasabihin. Sobra siyang nagulat sa ginawa nito. Kaya hindi niya mapigilan na mag-isip ng masama. Huminga ng malalim si Jericho. "Gusto kong mag-sorry." "Tungkol saan?" "Sa tono ko, sa panghihimasok ko," sagot ni Jericho at matamang nakatingin sa kanya. "Hindi ko dapat ginawa yon." Tahimik lang si Bey. Halos hindi na siya makahinga ng maayos. "Hindi kita gustong saktan," dagdag pa ni Jericho. "At ayokong isipin mo na may masama kong intensyon." Tumingin siya sa mga mata nito. "Okay, salamat." Tumango si Jericho. "Magpahinga ka na." Tumalikod ito at naglakad pabalik sa sasakyan. Nanatili si Bey sa kanyang kinatatayuan. Hawak ang paper bag at sapo ang dibdib. Isang araw, maaga silang ginising ni Jericho. "May surprise ako," sabi nito, may bahagyang ngiti na parang bata. Nagkatinginan silang magkakapatid. "Ano na naman yan, kuya?" tanong ni Alexis at halatang excited. "Hindi pwedeng sabihin," sagot ni Jericho. "Trust me. Sige na, gumayak na kayo." Nag-asikaso na nga silang tatlo. Nang makalabas, nakita niya ang nakangiting mukha ni Jericho. Bago pa siya makatanggi, may inilabas na blindfold ang binata. "Talaga?" Irap niya. "Kailangan pa ba nito?" Oo," sagot ni Jericho at napakagatlabi. "Please." Napabuntong hininga siya pero pumayag na rin. Isa-isang tinakpan ang mga mata nila. Hinawakan niya ang braso ni Alexis habang inaakay sila papunta sa sasakyan. Habang umaandar ang kotse, tahimik lang si Bey. Hindi niya alam kung saan sila papunta, pero may kung anong kaba sa dibdib niya. Hanggang sa huminto ang sasakyan. Dahan-dahan," sabi ni Jericho habang inaakay sila pababa. Ramdam ni Bey ang lupa sa ilalim ng paa niya. Parang pamilyar ang hangin. Parang may kilalang puso niya kahit hindi pa bukas ang mga mata. "Ready na?" tanong ni Jericho. Tumango si Alexis. "Oo, kuya." "Okay," sabi nito. 1, 2, 3, tanggalin nyo na." Tinanggal ang blindfold. At doon, parang biglang tumigil ang mundo ni Bey. Nakatayo sila sa harap ng bahay. Ang bahay, ang dati nilang bahay. Nanlaki ang mata niya. Parang hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. "Hindi," mahina niyang sabi. "Hindi pwede." "Binili ko na," marahang sabi ni Jericho. "May mga nasira kaya pinarenovate ko. Pero sinigurado ko na manatili kung anong dati." Pumasok sila at doon na tuluyang bumigay si Bey. Ang sofa, pareho ang kulay. Ang mesa, pareho ang ayos. Ang kortina, kahit ang tela ay kapareho ng dati. Sa dingding, may mga larawan ng mga luma at mga bago.
Larawan nilang magkakapatid noong bata pa sila. Graduation ni Robin, mga stolen shots niya at ni Alexis na tumatawa. Punong-puno yun ng mga larawan. Napahawak si Bey sa kanyang bibig. Totoo ba to? Bigla siyang napahagulgol. At bago pa niya mapigilan ang sarili, niyakap niya si Jericho. Mahigpit niya itong niyakap, tila takot siyang mawala ulit ang lahat. Salamat! Paulit-ulit niyang sabi. Salamat! Nagulat si Jericho pero agad din siyang niyakap pabalik. Ginawa ko lang ang kaya ko. Para sa inyo, sabi ko palagi na babawi ako, di ba? Makalipas ng ilang araw, nagdesisyon silang doon na ulit tumira. Hindi na nag-atubili si Bey. Gusto nilang isama si Tita Jane pero ayaw naman itong iwan ng bahay. Bibisita na lang sila roon. Umakyat siya sa ikalawang palapag na dati niyang kwarto. Pagbukas ni Bey ng pinto, napahinto siya. Ang kama pareho ang disenyo. Ang cabinet parang katulad lang ng dati kahit pinasadya lang naman. Parang hinango mula sa alaala niya at ginawang totoo. Napaupo siya sa gilid ng kama. Paano mo ito nagawa? Hindi niya namalayang may pumasok sa kwarto. Bey! Marahang tawag ni Jericho. Napalingon siya, umupo ito sa kanyang tabi at napangiti. Naalala mo pa ba yung lagi kang nagagalit kapag hihiramin ko yung computer mo? Napatawa siya sa gitna ng luha. Oo, naiinis ako. Ayokong pahiramin ka pero wala akong magawa dahil kay mama. Saksi ang bahay na to kung paano ako nagmaldita sa'yo noon. Pero kahit anong sama ng ugali ko, palagi ka pa rin nakangiti sa amin. Tinawanan lang yon ni Jericho. Saglit silang natahimik. Parang pareho nilang dinadama ang pakiramdam na naroon muli sa bahay na yon. Pasensya na, bigla niyang sabi. Sa mga nasabi ko dati, sa pagiging masama ko, umiling naman si Jericho. Bata ka pa nun. Hindi ko dinidibdib ang mga sinasabi mo nun. Isa pa, nasaktan ka at palagi kong inuunawa yon. Nagkatinginan sila at parang may humila sa kanilang pagitan. Parang may init na hindi nila pinangalanan. Unti-unting lumapit si Jericho pero hindi umatras si Bey. Naramdaman niya ang hininga nito, ang panginginig ng kamay, ang bigat ng emosyon na matagal nilang kinikimkim. At sa gitna ng lahat ng yon, nagtagpo ang mga labi nila. Ate Bey, Kuya Jericho, kain na! Sigaw ni Alexis mula sa ibaba. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Agad siyang umatras. Hindi pwede, mahina niyang sabi. Hindi dapat ganito. Humakbang siya palayo. Samantala, tahimik lang naman si Jericho habang namumungay ang mga mata. Hindi alam ni Bey kung ano ang gagawin. Kaya sa halip na madagdagan pa ang pagkakamaling yon, umalis na agad siya sa kwarto. Simula ng gabing yon, ang halik na hindi nila pinangalanan, hindi na mapanatag si Bey. Parang laging kumikirot sa dibdib niya. Parang may laging bumubulong sa kanyang isip na mali. Kahit hindi niya kayang tukuyin kung saan ba talaga nagsimula ang kasalanan. Mas lalo siyang umiwas. Kung dati, kaya pa niyang makipag-usap kay Jericho ng maayos. Ngayon, halos hindi na siya tumitingin rito. Kapag nasa isang kwarto sila, siya ang unang lumalabas. Kapag sabay silang nasa sala, may bigla siyang aalalahaning gagawin. At si Jericho, tahimik din. Parang pareho silang natatakot na kapag binuksan nila ang bibig nila, may masisira. Parang may takot na kapag pinangalanan nila ang nararamdaman, wala nang balikan. Tuwing gabi, nakahiga si Bey sa kama. Gising ang diwa kahit pagod ang katawan. Hindi dapat ganito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi kami pwedeng ganito. May kasintahan siya. Si Andrew na mabait at maayos. Walang ginagawang mali. May kasintahan din si Jericho. At higit sa lahat, step-sibling sila kaya pangit tingnan para sa ibang tao kung sila ang magkakagustuhan. Nagloloko pa sila sa pare-pareho nilang kasintahan. Isang araw, inanunsyo ni Jericho na may bago itong hotel at restaurant na magbubukas. Inimbitahan ko kayo sa grand opening.
sabi nito sa hapagkainan. Sama kayo. Tumango lang si Bay. Wala siyang lakas na tumanggi. Sinama niya rin si Andrew. Hanggang sa dumating ang araw ng opening. Magarbo ang lugar, may live music at may mga taong bumabati kay Jericho. Mukhang masaya ang lahat. Ngumiti si Bay, tumatawa kapag kailangan, sumasagot kapag may kausap. Pero sa loob niya, may kaba. Hindi niya maiwasang mapansin si Jericho. Paano ito ngumiti sa mga bisita, kung paano ito kumilos na parang walang bigat sa dibdib. Nagkataon na napahiwalay siya sa iba. Nagpunta siya sa isang tahimik na hallway malapit sa garden area. At doon huminga siya ng malalim. Ano bang gagawin ko sa nararamdaman ko? Bay, Tawag sa kanya ni Jericho. Napapikit siya bago lumingon. pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Saglit siyang nag-alinlangan pero tumango na rin. Hindi agad nagsalita si Jericho. Matagal muna silang nagkatitigan. Kaya si Bay ang unang bumasag ng katahimikan. Kung tungkol doon, mas mabuting kalimutan na lang natin. Hindi ko kaya. Sagot ni Jericho na nagdulot sa kanya ng kaba. Mahal kita, Bay. Mapakla siyang tumawa. Jericho, mahal kita. Ulit nito, mas malinaw at mas matatag ang boses. Matagal na. Umiling si Bay at agad na paluha. Hindi pwede. Bakit? Tanong nito. Dahil step siblings tayo. Walang mali ron. Hindi tayo magkadugo at hindi tayo magkasabay na pinalaki sa iisang bahay. Oh, tapos? Anong gusto mong gawin ko? Mahal din kita? May mga kasintahan tayo, Jericho. Baka nakakalimutan mo. Garal-galang boses na sabi ni Bay. Pareho tayong may niloloko. Hindi na pagiging step siblings ang issue natin dito. Ang issue natin, pareho tayong nanloloko. Doon na bumigay ang luha niya. Mali to eh. Lahat ng to, mali. Bumagsak din ang mga luha ni Jericho. Hindi ko rin maintindihan nung una. Akala ko gusto lang kitang protektahan bilang kapatid. Pero nang mawala kayo sa buhay ko, doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang iniwan yung puwang. Lalo ka na, Bay. Sa akin. At nang bumalik ako, doon ko naintindihan kung bakit ako bumalik. Hindi lang para sa inyo, para sa iyo mismo. Minahal ko si Ingrid pero hindi ko maintindihan kung bakit parang laging may kulang. At nang magkita ulit tayo, doon ko napagtanto na ikaw ang kulang na yon. Ikaw ang malaking espasyo na nasa puso ko na bigla na lang nawala. Napahawak si Bay sa dibdib niya. Mabilis na pinunasan ng mga luha. Gusto niya itong sigawan. Gusto niyang sabihin na itigil na ang mga salitang yon. Pero hindi niya lubos na maitanggi na ganoon din ang nararamdaman niya. Pagkatapos niyang alisin ang lahat ng galit. Matagal ko nang inalay ang pagmamahal ko sa'yo. Umiiyak na sabi ni Jericho. Hindi ko lang napansin o ayaw kong aminin. Please, hikbi ni Bay. Itigil na natin to. Akala mo ba gusto ko to? Tanong pa ng binata at humakbang papalapit sa kanya. Akala mo ba hindi ako natatakot? Pareho na silang umiiyak. Nahihirapan sa mga damdamin na matagal na nilang kinikimkim. Pero mahal kita. Ulit pa ng binata. At kahit mali, hindi. Sigaw niya sabay atras papalayo rito. Huwag mong sabihing mali, pero ipagpapatuloy mo lang. Hindi ko kaya. Makakasakit tayo ng ibang tao. Hindi pwedeng mahal kita at mahal mo ko. Hindi pwede kung may kasintahan tayo pareho. Hanggang sa... Ate? Boses yon ni Alexis. Parang binagsakan ng langit at lupa si Bay. Lumingon sila at nakita nilang nakatayo sina Alexis at Robin sa may gilid ng garden. Namumutla ang mga ito at gulat na gulat. Narinig namin, mahinang sabi ni Alexis. Hindi makapagsalita si Bay. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga mata ng kanyang mga kapatid. Sinabi ni Jericho na pumunta muna sila sa opisina para makapag-usap. Mahirap na at baka may makarinig pa sa kanila. Hindi kami galit, mabagal na sabi ni Alexis, nakapamewang at gulong-gulo habang nakatingin sa kanila. Hindi naman talaga kayo totoong magkapatid.
Pero nakakagulat na nagkakamabutihan na pala kayo. Napayuko si Bey. Napailing naman si Robin. Kahit ako, nagulat din kasi palagi naman kayong magkaaway. Wala namang kaso kung magkagustuhan kayo. Pero may mga taong nasasaktan. May boyfriend ka ate at may girlfriend naman din si Kuya Jericho. Naninikip ang dibdib ni Bey. Hindi siya tumutol, hindi niya kayang itanggi. Tahimik si Jericho sa tabi niya. Hawak ang gilid ng mesa niya parang doon na lang ito kumakapit para hindi tuluyang gumuho. Mahal ko ang ate nyo. Nito ko lang napagtanto pero mahal ko talaga siya noon pa man. Napatingin sa kanya ang mga kapatid niya. Mahal na mahal ko si Bey. Ulit pa ni Jericho. Hindi ko yun itatanggi. Parang may kumakalabog sa dibdib ni Bey. Walang pag-aalinlangan na inaamin yun ni Jericho sa harap ng mga kapatid nila. Hindi siya makapaniwala. Napailing si Bey. Tama na. May kasalanan kami at ako ang tatapos nito. Ititigil ko to. Lalayo ako kay Jericho. Iiwas kami sa isa't isa dahil yon ang tama. Agad na napatingin sa kanya ang binata at parang gusto pang tumutol. Tumango si Alexis. Yun ang tama. Sige, tatanggapin namin na nagkakagustuhan kayo. Pero bakit sa gitna pa ng mga relasyon yung dalawa sa kanya-kanya yung partner, ate at kuya? May nasasaktan kayo. Ngayon pa nga lang na sinasabi niyo sa amin na pareho ang nararamdaman niyo, nakakasakit na kayong dalawa? Napabuntong hininga si Robin. Ayusin niyo muna ang mga buhay niyo. Huwag kayong mandamay ng ibang tao. Tumingin si Bey kay Jericho. Kita niya ang pagtutol sa mga mata nito at ang sakit pati na rin ang kaguluhan. Pero wala na itong sinabi. Lumabas sila ng opisina na parang walang nangyari. Naglakad sila sa hallway ng hotel, pilit na ginawang normal ang galaw. Sinubukan niyang makihalubilo at ngumiti sa ibang tao. Ganoon din ang ginawa ni Jericho. Hanggang sa isang malakas na crash ang umalingaw. Isang arko ng dekorasyon ang biglang bumagsak mula sa gilid ng stage. Hindi diretsong bumagsak sa kanila, pero sapat para tumama sa balikat niya at kay Ingrid na nasa tabi niya. Napahiyaw si Bey. Bago pa man niya maproseso ang sakit, naramdaman na lang niya ang kamay ni Jericho sa kanya. Bey! Jericho, pilit niyang sabi. Ang daming nangyayari at ang daming sumisigaw. Gayunpaman, nakita niyang nasaktan din ang girlfriend ni Jericho. Tinulungan naman ito ng iba, pero mas na kay Bey ang atensyon ni Jericho. May sugat din ako, narinig niyang sabi ni Ingrid habang hawak ang braso nito. Jericho, napatingin si Bey. Nagsasalita ang girlfriend ni Jericho pero hindi lumilingon ang binata. Mas higit ang pag-aalala nito sa kanya at parang walang ibang naririnig. Nakita niya kung paano tumitig si Ingrid kay Jericho, kung paano nagbagong ekspresyon nito habang nakikita ang labis na pag-aalala ni Jericho sa kanya. Jericho, mahina niyang sabi. Si Ingrid, lumapit si Andrew na alalang-alala na rin. Ako nang magdadala sa kanya. Pero agad na humarang si Jericho. Hindi, ako magdadala kay Bey sa ospital. Parang may humila sa dibdib ni Bey. Sobrang daming nangyayari. Siguro ay malala ang tama niya kaya wala siyang maintindihan. Basta nahilo na lang si Bey sa mga ilaw at sa mga boses na naririnig. Hindi pa nakatulong ang pagtatalo ni na Andrew at Jericho. Hanggang sa biglang humawak ang kapatid niyang si Robin sa braso niya. Ako magdadala sa ate ko. Umalis kayo dyan. Kay Jericho, si ate Ingrid, asikasuhin mo. Nasugatan din siya. Walang nagawa si Jericho kundi ang umurong. At doon sa gitna ng gulo, ramdam ni Bey ang pinakamalalim na kaba. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa takot na hindi na niya kontrolado ang mga nangyayari. Pagkatapos ng gabing yon, naging okay na naman si Bey. Pero tinupad nila ang sinabi. Hindi na sila nagkita pa ni Jericho. Nag-resign si Bey sa hotel, hindi na sila nag-uusap kahit sa tawag o mensahe. Pero patuloy pa rin ang tulong nito, ang bayad sa kanyang tuition, ang suporta sa mga kapatid niya. Tahimik lang ito sa paligid at sinisikap na hindi magparamdam sa kanya. Mas okay yon dahil kailangan nilang panindigan ng tama.
Lumipas ang mga taon, naging maayos naman ang relasyon nila ni Andrew. Pero nang nasa 3 taon na siya ng kolehiyo, may mga senyales na napansin si Bey na niloloko siya at may ibang babae ang boyfriend niya. Kaya nang nakabuntis si Andrew ng iba, hindi na siya nagulat. Hindi na siya umiyak nang malaman niya. Parang matagal niya nang alam na darating yon. Sa pagkakataong yon, maayos siyang nakipaghiwalay at inalok pa ngang maging ninang. Tahimik, walang gulo, sa mga nakalipas na taon, nag-focus na lang siya sa kanyang pag-aaral. Ate, nabalitaan mo na ba? Tanong ni Alexis. Hiwalay na sina Kuya Jericho at Ate Ingrid. Napasinghap si Bey sa balitang yon. Bakit? Nagkibit balikat ang kapatid niya. Si Robby na ang nagsalita. Hindi ko talaga alam nung una. Pero alam mo namang nagtatrabaho ako sa kumpanya kung saan tagapagmana si Ingrid, diba? Usap-usapan na engaged na siya sa isang mas mayamang business tycoon. Tinanong ko si Kuya about doon. Doon niya nasabi sa akin na hiwalay na nga daw silang dalawa. Mababa raw ang tingin sa kanya ng pamilya ni Ate Ingrid. Galing din kasi talaga sa mayamang angkan na may generational wealth si Ate Ingrid. Kaya baka naghanap sila ng ka-level niya. Isa pa, si Ate Ingrid din mismo ang nakipaghiwalay. Kaya hindi na nagpumilit si Kuya. Ngumisi naman si Alexis sabay tingin sa kanya. Baka kaya hindi na pinilit kasi hindi naman talaga mahal ni Kuya. Alam naman talaga natin kung sinong mahal niya. Agad namang namula si Bey at hindi na nagsalita pa. Hindi siya masaya sa mga nangyari sa kanilang relasyon. Hindi porke pareho na silang single ay magsasama na agad silang dalawa. Gusto ni Bey na bigyan muna nila ng panahon ng isa't isa. At mukhang yun din ang balak ni Jericho na hindi pa rin nagpapakita sa kanya pagkatapos ng ilang taon. Hanggang sa lumipas na nga ang 3 taon, hindi pa rin sila nagkikita. Malapit na siyang graduate. Sa araw ng graduation, habang suot niyang toga, hinanap ng mga mata niya ang mga kapatid. At nakita niya sa wakas si Jericho. Jericho! Parang maiiyak siya sa saya, sa sakit at sa pagkamis dito. Nakatayo si Jericho sa gilid, matamis na nakangiti at may dalang isang bungkos ng mga rosas. Nagkatinginan silang dalawa. Lumapit ito at mas lalong naging malawak ang ngiti. Kahit walang mga salita, agad niyang tinanggap ang yakap na inaalok nito. Jericho, mahigpit na mahigpit niyang yakap dito. Narinig niya ang pagsinghot ng binata. Tanda na naluluha na ito sa labis na saya. Bey, mahal na mahal pa rin kita. Matagal kong pinag-isipan at binigyan ng panahon itong nararamdaman ko. Pero ikaw pa rin talaga. Sana tanggapin mo na ako ngayon. Mabilis naman siyang tumango. Oo, tatanggapin kita. Mahal na mahal din naman kita. Sa pagkakataong yon, alam ni Bey na hindi pa rin nawawala ang pagmamahal. Pero ngayon, handa na sila. Napasinghap na lang siya nang lumuhod si Jericho. Isinuot nito ang singsing sa daliri niya at marahang hinalikan yon. Magpakasal na tayo at bumuo ng isang masayang pamilya, Bey. Napangiti siya at mas lalong naluha. Sa wakas, nakaayon na sa kanila ang tadhana. Ang kwento ni Bey at Jericho ay nagpapakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa lalim ng damdamin, kundi sa kakayahang umiwas kapag may masasaktan at sa tapang na panagutan ang mga maling desisyon. Ipinapaalala nito na hindi lahat ng nararamdaman ay dapat sundin kaagad, lalo na kung may ibang taong nadadamay. At na ang respeto sa sarili at sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa pansariling kaligayahan. Itinuturo din ng kwento na ito na ang tamang panahon ay mahalaga. Na minsan, kailangan munang maghintay, maghiwalay, maghilom at ayusin ang mga sarili bago muling magtagpo. Sa huli, ang pagmamahal na dumadaan sa sakripisyo, paghihintay at katapatan ang siyang naging karapat-dapat. Dahil nagmumula ito sa pagkakataong handa ng magmahal ng buo at walang inaagrabyadong iba. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.